Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inakida insyaAllah, sa hulingan nating natalakay, yung tungkol dun sa aya, Afa aminu makrallah, sila ba ay nakakaramdam na sila ay ligtas mula sa plano ni Allah? At yun nga, wala ngang ligtas na sino man sa plano ni Allah. Afa aminu makrallah, fala ta'manu makrallahi illa al-qaumul khasirun. Walang sino man ang nag-aakala na siya ay ligtas sa plano ni Allah, liban na lamang sa mga talunan. Na itong mga tao na ito na nag-aakala na sila ay ligtas mula sa plano ni Allah, yung inaakala nila na hindi sila parurusahan ni Allah. Na hindi sila parurusahan ni Allah. Primarily, tinutukoy dito, syempre, yung kuffar. Pero maaaring mangyari din ito sa Muslim, na mayroong Muslim na makasalanan, pero inaakala niya na hindi siya parurusahan ni Allah sa kanyang mga kasalanan. At yun nga nabanggit natin nung nakaraan, yung moral licensing, na mayroong mga Muslim nag-aakala na napakarami ng mabubuti nilang ginawa at kaya ng pagtakpan nito yung kanilang mga kasalanan. Hindi ganun. Kung ganun ang kanyang iniisip, ibig sabihin yung mga nauna niyang ginawang mabubuti, walang ikhlas. Kasi ginawa niya lang pala yun para sa ganoong layunin. Kumbaga lumilitaw lang kung anong kanyang nasa puso. Lumilitaw lang ang kanyang kinukubli sa kanyang puso na kawalan ng ikhlas kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun nga, itong aya na ito, ang kinalaman ng aya na ito sa kabanata ay yung ibang aya na pala yung tinukoy dito na napapaloob din dito sa kabanata na ito. Yung aya yung sinabi ni Allah, wa may yaqnut min rahmati rabbihi illa ad-dallun. Walang sino man ang nawawalan ng pag-asa sa habag ng kanyang Panginoon liban na lamang sa mga naligaw. Kumbaga dito, binabalanse lang ng aya na ito yung naunang aya na binanggit. Na hindi tayo dapat magiging kumpiyansa at syempre hindi rin tayo dapat mawawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. Ang Muslim, pantay ang kanyang pag-asa sa habag ni Allah sa kanyang takot kay Allah. Pantay at sabay at pareho itong umiiral sa kanya. Ang pag-asa at takot kay Allah. Ngayon sinasabi, وَذَكَرَ الْمُؤَلِّفْ هَذِهِ الْآيَةَ مَعَ الَّتِي قَبْلَهَا تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِمَنْ خَافَ اللَّهَ أَنْ يَقْنُتَ مِنْ رَحْمَتِهِ. Binanggit ito ng may akda. Ang aya na ito ay binanggit ng may akda kasama nung nauna upang bigyang diin na hindi pinahintulutan para sa sino man na may takot kay Allah na mawawalan ng pag-asa sa habag ni Allah. So dapat pareho niya itong taglay. May takot siya kay Allah at the same time siya ay meron pa rin pag-asa sa habag ni Allah. Hindi pwedeng mananaig ang isa sa isa pa. Katulad ng nangyayari sa mga Kristiyano at mga Hudyo. Ang mga Kristiyano na sobrahan ng pag-asa, ang mga Hudyo ay nasobrahan naman ng takot kay Allah. Ang kinalabasan, pareho silang naging mga hindi mananampalataya. Pero Muslim, balanse ang dalawa na ito. Ang takot at pag-asa sa habag ni Allah. Bal yakunu khaifan rajian. Bagkus ang marapat sa Muslim, siya ay may takot kay Allah at umaasa kay Allah. Yakhafu dunubahu wa ya'malu bi ta'atillahi wa yarju rahmatahu. So ang kanyang takot kay Allah ay ipapakita niya dapat sa takot niya na magkasala at sa pamagitan ng paggawa niya ng mabubuting gawain habang hinahangad niya ang habag ni Allah. Ito ang tunay na takot kay Allah. Hindi yung inaangkin lang ng tao na siya ay matatakutin kay Allah. Post siya ng post na siya ay taong may takwa, kumbaga, o kaya pinagmumukha niya sa mga tao na siya ay taong may pananampalataya pero hindi naman siya natatakot magkasala. Tuloy-tuloy lang siya sa panloloko sa kapwa, tuloy-tuloy lang siya sa pagpapabaya
sa relihiyon, tuloy-tuloy lang siya sa hindi paggawa ng kabutihan, hindi yung totoong takwa. Ang tunay na takwa, ang pangilagan ng tao na magkasala kay Allah sa pamagitan ng paggawa ng mabuti at pag-iwas sa masama. Yun ang totoong takwa. Hindi ito maaring iaarte lang ng tao. Aarte siya na siya ay may takwa. Kunwari, may takwa siya kay Allah na kung maglakad nakayuko o kaya pag maglakad babagal, laging nakathob, laging nakakimon at kung ano-ano pang arte na ginagawa nila, hindi ganito ang takwa. At yung dalon na tinutukoy dito, doon sa aya, na walang sino man ang nawawalan ng pag-asa sa habag ng kanyang Panginoon liban na lamang sa mga dalon. Ang dalon humul muktiuna, tarikas sawabi awil kafirun. Yung dalon, sila nga yung mga nagkakamali o naliligaw mula sa matuwid na landas. At syempre, maaring mangangahulugan din ito na ang tinutukoy dito yung kuffar. Ang tinutukoy dito yung kuffar sa pangkalahatan. So merong hadith iniulat ni Ibn Abu Hatim mula kay Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila anil kabair. Tinanong daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa malalaking mga kasalanan. Sinabi niya, asyirku billah, ang pagtatambal kay Allah. Wal ya'su min rawhillah. Gayun din, kabilang sa malalaking mga kasalanan, una niyang binanggit shirk. Pangalawa niyang binanggit, ang mawalan ng pag-asa ang tao sa habag ni Allah. At pangatlo, ang siya ay maging panatag sa plano ni Allah. Naiisipin niya, akalain niya na hindi na siya parurusahan ni Allah. Kasi gawin man niya ang isa, kahit isa lang sa tatlong ito, naligaw na siya eh. So dapat lahat ng to ginagawa niya. Umiwas sa shirk, manatiling nananalig kay Allah, at manatiling na natatakot kay Allah. Mawala ang kahit isa rito, ligaw na siya. Ligaw na siya o mas malala pa, kafir na siya o nag-shirk. Gayun din sa isa pang inulat ito ni Ibn Jarir, mula kay Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, na akbarul kabairi al-ishraku billah. Ang pinakamalaki sa malalaki mga kasalanan, una ang pagtatambal kay Allah. Sumunod na binanggit, wal amnu min makrillah. Ang pagiging panatag ng tao sa plano ni Allah, na inakala niya na hindi na siya parurusahan ni Allah. At pangatlo, wal kunutu min rahmatillah. Ang kawalan ng pag-asa ng tao sa habag ni Allah, wal ya'su min rawhillah. At gayon din yung kawalan niya rin ng pag-asa sa mga biyaya ni Allah. So parehong binanggit dito yung rahmatullah at rawhillah. Sa sumunod na nababanggit, ariful kabaira wa hal hiya munhasira fi hadhihi thalath am lah waddih ma taqul. So ipaliwanag daw ano ba yung kabair na tinutukoy ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ba ay tatlo lang ba talaga ito ayon sa nababanggit sa hadith o meron pang iba? So dagdagan daw ng paliwanag ito insyaallah. So sinasabi al-kabairu jam'u kabiratin. Ang salitang kabair, ito ay plural ng kabira. Kabira ibig sabihin malaking kasalanan. Wa hiya kullu ma'siyatin fiha haddun fid dunya kal katli waz zina was sarika wa syarbil khamar. So kabilang daw sa mga kabair yung mga kasalanan, malalaking mga kasalanan na mayroong parusa dito pa lang sa mundo. Tukoy na parusa dito pa lamang sa mundo. Katulad ng pagpatay, pakikiapid, pagnanakaw, pag-inom ng alak, lahat ng ito may parusa. O waidun fil akhirah min adabin o gadabin o la'natin o nafyu imanin o bari'un minhu ar-rasulu sallallahu alaihi wasallam. So kung hindi man tukoy ang parusa sa malaking kasalanan na ito dito sa mundo, maaring dumating sa atin ang pagpapabatid na ang gawain ay malaking kasalanan sa pamagitan ng mga waid, pangaral mula sa Quran at Sunnah,
na sa kabilang buhay ang mga gawain na ito ay meron parusa. Nang gumagawa nito ay kinamumuhian ni Allah, nang mga gumagawa nito ay isinusumpa ni Allah, o mga gumagawa nito ay nagkakaroon ng kapintasan sa kanilang mga pananampalataya. O maari din na itinatakwil ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga gawain na ito, o qala laysa minna man fa'ala kada wa kada. Halimbawa sa kanyang mga sinasabi na hindi kabilang sa atin ang gumagawa ng ganito at ganyan. Maraming mga hadith ito. Halimbawa, laysa minna man gasyana, hindi kabilang sa ating mga Muslim ang nanlilinlang, nanloloko, nanlalamang, nandurugas sa kapwa natin. Sa yung nandurugas sa kapwa Muslim, itinatanggi siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itinatakwil siya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kahit yung pandurugas niya, di ba, hindi mapagtibay, hindi mapatunayan sa mundo, kasi magaling magaling mandugas Baga, palalabasin pa niya, bandang huli siya yung biktima, pero bandang huli siya pala yung mandurugas talaga. Itong mga ganitong kasalanan ay mas matindi ang parusa sa kabilang buhay. Kasi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga, sa sobrang takot niya sa ganitong gawain, ayaw niya magkaroon ng kinalaman dito. Ayaw niya magkakaroon ng kinalaman dito. Ni madampi sa kanya yung anumang kinalaman sa tao na ito, itinatakwil niya. Halimbawa, malaman mo yung kapatid mo, bading, itatakwil mo yun. Sabi mo, hindi ko kilala yan. Itatakwil mo halos yun. So, ganun din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diring-diri siya. Nandidiri siya sa mga tao na tinukoy na wala siyang kinalaman sa mga ganito. Na wala siyang kinalaman, halimbawa yung hadith na binanggit natin kanina, wala siyang kinalaman sa mga nandudugas, lalong-lalo na nandudugas sa Muslim. Wala siyang kinalaman. Wala siyang kinalaman. Wahiya gayra munhasaratin fi hadhihi thalath. At hindi lang tatlo ang mga kabira, ang mga kabair. Bal hiya kathiratun wa hadha thalath min akbariha kama fi hadith Ibn Mas'ud. So hindi lang ito tatlo, marami pang iba. Pero ang tatlo na ito ay kabilang sa pinakamalalaki doon sa mga malalaki, ayon nga doon sa sinabi ni Ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Sumunod daw sapin, bayyin ma'anil kalimatil atiyah. Sunod daw ang ibig sabihin ng mga nababanggit doon sa hadith na binanggit kanina. Asyirku billah, wal ya'su min rawhillahi, al-amnu min makrillah, al-kunutu min rahmatillah, walimada dakar al-muallif hadal hadith al-mutadammin li hadhihi al-asya' fi kitab at-tauhid. Ano raw ang ibig sabihin ng mga nabanggit na salita at anong kinalaman ng hadith na ito? Bakit ito binanggit sa chapter na ito ng kitab at-tauhid? So una, asyirku billah. Ang pagtatambal kay Allah, huwa akbarul kabairi wa huwa an yaj'ala lillahi syarikan fi rububiyatihi aw ibadatihi yad'uuhu aw yarjuhu aw yakhafuhu aw yuhibbuhu kama yuhibbullahu aw yasrifu lahu naw'an min anwa'il ibadah wa huwa hadmun lirrububiyyati wa tankus lil uluhiyyati wa su'u dhanni bi rabbil alamin. So ang syirk, ang pangkalahatan na kahulugan nito, ito ay ang pinakamalaki sa lahat ng malalaking kasalanan. At ito ay ang magdulot ang tao o sino man o kumuha siya, magturing siya ng anuman o sino man bilang katambal ni Allah sa kanyang pagiging Panginoon at sa pagsamba sa Kanya. Na ang tao na nagtatambal kay Allah, nananalangin sa itinatambal niya kay Allah. Naghahangad ng biyaya sa itinatambal niya kay Allah. Natatakot sa itinatambal niya kay Allah. At minamahal niya ang itinatambal niya kay Allah ng katulad ng pagmamahal niya kay Allah o mas matindi pa na pagmamahal. Gayun din shirk na itutuon ng tao ang anumang uri ng gawaing pagsamba doon sa tinatambal niya liban kay Allah. Anumang uri ng ibada. Na ito nga ay, kumbaga, katalampasan, kumbaga, kabastusan kay Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang rububiyah
pagiging kumbaga tampalasan na kumbaga yung tadom kasi dito ay yung had mo kasi dito medyo malalim ito eh. Kumbaga pagtanggi, pagtakwil, kumbaga pinagkakaitan niya. Yun ang magandang translation. Pinagkakait ng nagtatambal kay Allah ang karapatan ni Allah sa kanyang rububiyya na siya lang ang meron nito dapat. At gayon din, binabawasan ng nagtatambal kay Allah ang pagiging Diyos ni Allah. Hindi mababawasan yun kay Allah. Pero siya, kumbaga pinagdadamutan niya si Allah sa pamagitan ng pagbibigay nito sa iba. At syempre, shirk din na magkakaroon ang tao ng masamang masamang pananaw, masamang pag-aakala sa Panginoon ng mga nilikha. So, maaring mauwi din yun sa shirk. O napapaloob yun, kabilang yun sa gawain ng mga nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ya'su min rawhillah, ang ya'su min rawhillah, kat'ur rijai bir rahmatihi. Ang rawhullah, ito raw yung, kumbaga, pag-asa ng tao sa pagdating ng habag ni Allah. So kapag ang tao ay nawawalan ng pag-asa sa pagdating ng habag ni Allah, ito nga ay nagiging malaking kasalanan. Kasi darating ang habag ni Allah. Kahit sa mga hindi mananampalataya, dumarating ito. Pero ikaw mananampalataya, tas mawalan ka ng pag-asa sa habag ni Allah, hindi pwede. Napaka-laking kasalanan na yun ay katumbas ng kawalang pananampalataya. At syempre kung nasobrahan ka naman sa pag-asa kay Allah, inaakala mo na hindi ka parurusahan ni Allah sa iyong pagpapabaya sa relihiyon o paggawa mo ng mga kasalanan, malaking kasalanan din yun. Kaya nga dapat pantay ang dalawa na ito. Ang pag-asa sa habag ni Allah at ang takot kay Allah. Pantay, sabay at parehong umiiral, insyaAllah. At yung isa pa, al-amnu min makrillah, yung pagiging panatag ng tao sa plano ni Allah, adamul khawfi min istidrajihi lil abdi wa salbihi ma'atahu minal iman. Ito yung maling pag-aakala ng tao na ligtas siya sa parusa ni Allah, na hindi niya kinatatakutan na ang mga ibinibigay sa kanya ni Allah ay magiging paraan lamang upang madagdagan pa siya ng kasalanan. Kasi iniisip ng tao, di ba? Ang dami na niyang ginawang kasalanan, dami na niyang dinugas halimbawa. Inisip niya, bakit hindi pa siya nahuhuli? O bakit hindi pa siya natutuklasan? O bakit buhay pa siya? Bakit hindi pa siya pinarurusahan ni Allah? O yun, hindi na siya natakot kay Allah. Pero hindi niya alam, hinahayaan lang siya ni Allah para dumami yung kanyang kasalanan. At bigla na lang siyang parurusahan ni Allah. Na kabilang sa mga parusa ni Allah, syempre dito pa lang sa mundo, yung unti-unting inaalis ni Allah sa kanyang puso ang pananampalataya. Na bandang huli ang makasalanang Muslim, maaring mamamatay pala na kafir o mamamatay na hindi Muslim. Kasi wala na, ginawa na niyang pamumuhay niya yung kanyang kasalanan. At naging mas matimbang na yun kaysa sa pagmamahal niya kay Allah. Waliyadu billah. At panghuli, al-kunutu min rahmatillah, yung kawalan ng pag-asa sa habag ni Allah, shiddatul ya'si min rahmatihi wa taqaddama ma'nahu. Ito daw yung matinding kalungkutan o kawalan ng pag-asa ng tao sa habag ni Allah. Nabanggit na nga ito kanina. Wa dhakara al-muallif hadal hadith al-mutadammin li hadhihi al-ashya' fi kitab at-tauhid tahdhiran minha. At ang hadith na ito ay nababanggit sa kabanata na ito ng Kitab at-Tauhid bilang pagbabala. Binababalaan tayo ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah laban sa kasamaan na ito. Na bukod doon sa kasamaan ng tao ay mag-aakala na hindi siya parurusahan ni Allah, nandun din ang kasamaan na inakala ng tao na hindi na siya kahabagan ni Allah. So dapat pareho, sabay at pantay na umiiral ang pag-asa natin sa habag ni Allah at takot natin kay Allah. Lianna minha ma yunafit tauhid. Dahil ang gawain na ito ay taliwas sa tauhid at nabibilang ito doon sa shirk, kasyirki billahi, wa minha ma yunafi kamaluhu kabaqiyatihi. So itong mga gawain na ito ay katulad ng shirk
na nakakasira sa pagiging kompleto ng tauhid o pagsasabuhay ng tao sa tauhid. Ibig sabihin nakakabawas sa kanyang pananampalataya, nakakabawas mula sa pagiging kompleto ng kanyang pananampalataya. Waliyadu billah. So, parang bagay na simple lang, di ba? Parang simple lang, maliit lang na bagay na nawalan ka lang ng pag-asa sa habag ni Allah o nasobrahan ka ng pag-asa sa habag ni Allah pero malaki pala ang epekto at wala nga makakaiwas sa kasalanan na ito liban na lang sa nakakaalam. Kung hindi mo alam, hindi mo may iwasan. Kaya nga, magkaiba talaga. Magkaiba ang maalam sa walang nalalaman. Alhamdulillah. So ito yung katapusan ng chapter 34. Tutuloy natin ito inshallah sa iba pang kabanata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.